Siyasok everyone, Mikay here, and this is a day in my life as an OFW here in Europe. And for today's ganap, since day off ko ngayon, mga kamiga, samahan niyo ako magbenta ng bote ngayon kasi marami ako naipong bote. At least may pambili tayong pag-grocery or pwede nating bili ng bigas para at least may stock ako dito sa bahay. So samahan niyo ako guys, let's go! Na tayo sa may grocery kung saan tayo maghuhulog ng bote para tayo ay kumita. So let's see guys, come here. Ano ba? Dito ka park. Yes. So yun. So ngayon guys, nakalabas na kami ng coop. Nakapagbenta na ako ng bote. Hindi lang ako tawag doon, voice over. Voice over ba ang tawag doon? Hindi lang ako nakapag-voice doon kasi gawa ng may mga local doon iba kabawal. So yun, naroon na ako 1 kilong bigas and chichirya. So ngayon pupunta naman kami sa may simbahan, guys. Okay mga amiga, na dito naman tayo sa pinakamalapit na pharmacy dito sa accommodation namin or dito sa Heavies, which is ayun yun, Benu. So dito tayo makakakita ng mga ibang klaseng gamot, pero usually ang mga Pinoy kasi may kanya-kanya kami dala ng mga gamot pero ito yung pinakamalapit na bilihan ng mga medicine dito sa Heavies, which is malapit din sa accommodation namin. Guys, dito naman tayo sa may posta. Kung sa atin sa Philippines is para siyang post office. Just in case na may magpadala sa inyo ng mga sulat, dito nyo siya pwedeng ma-receive. At pwede din dito magpadala ng mga package, pero medyo pricey lang siya. So, maghahanap pa rin kami ng iba pang pwedeng pagdalahan ng package. At dito naman guys, just in case na within the day, hindi nyo makuha yung letter or yung package na marireceive nyo, dito nila nilalagay sa box. So, may bibigay sila sa inyo or te-text kayo nila ng number or password. Dito nyo siya i-click para mabuksan nyo kung alin dito sa mga box na to yung inyong letter. Then, just in case na napindot nyo na yung number na yun, magbubukas dyan, alin man dyan, kung alin yung tamang pin para do sa box na yun. Then, makukuha nyo na siya. Ganun lang. Ganun kadali dito sa Hungary. Ito naman yung sa mga bus stop dito sa may Heavies. Pag may schedule yung bus, talagang matik na natigil dito yung bus or kahit wala ditong pasahero, matik natigil siya kasi ito yung routine nila ng bus, yun yung ruta. Kaya ang ganda ng bus station nila, di ba? Yung bus stop, ang ganda. Okay na, dito naman tayo guys sa may papunta sa, para siyang style hanging bridge pero hindi siya hanging. So para siyang mahabang tulay na medyo mataas. So kung nakikita nyo guys, dito sa Europe, ang daming mga ganitong klaseng forest pero hindi siya nakakatakot. Kung titingnan mo lang siya, nakakatakot pero mukha naman talaga siyang safe kasi timo may mga tourist spot dito na hindi natin nakalain na may magaganda pala. So tingnan natin guys, samahan nyo ako, titingnan natin yung sinasabi nilang bridge dito.
Okay guys, dito na tayo sa sinasabi ko sa inyong bridge. It takes maybe 5 minutes walk from doon sa kanina hanggang dito. So ito guys, makikita nyo, napakaganda niya. And then, ang kagandahan dito, makikita nyo yung buong Heavis Hungary dito. Kaya, ito, papakita ko sa inyo guys. Come here, come on. Sunod lang kayo sa akin. Yan. So, para siyang, hindi siya hanging bridge, pero mataas na bridge kasi siya na makipot. Pero hindi naman siya nagsiswing na sasabihin mong hanging. Pero, ang kagandahan dito, ay makikita nyo talaga yung kagandahan ng buong Heavis Hungary. Look at this guys! Oh my God! Napakaganda! Diba? Nakikita nyo? Sobrang ganda. Hindi mo akalain yung mga bahay na mga nasa bundok. Kita din dito yung Heavis Lake. I think kung isusukatin mo, para ako nasa 5th floor ng isang building. Ganun siya kataas. Guys, yun, napakaganda, napakaaliwalas. Parang, may sasabihin mo lang, gusto kong magsumbong sa'yo. Pero yun yung maiisip mo dito pag dito ka, na parang napaka-peaceful, na parang pag ikaw may problema, may iniisip, may kailangan mo ng peace of mind. Ito yung parang pinakamagandang spot dito na napuntahan ko guys. Although may mga napuntahan din ako doon last na maganda ding spot, pero parang so far ito yung pinakamasarap kasi lamig-lamig pa ng klima. Ang ganda. Pag next snow pupunta ako dito para makita nyo kung gaano kaganda siya pag puro yelo na. So guys, enjoy! Diba? Ito tayo sa dulo ngayon ng Heavis Lake. Ito yung libre. So, dahil Pilipino tayo, doon tayo sa makakatipid. Dito tayo sa libre, guys. At di lang doon, libre ng paligo. Makakita pa kayo dito ng mga kakaibang mga tanawin. Let's go, guys! Yan, o, mo, may mga nagsasunbathing. May mga nakadapa, may nakahiga. So, yun, ito yung kung tawagin nila dito na yung libre doon sa Heavis Lake. Kasi nga medyo mahal doon sa kabila. Sa Heavis Lake mismo kasi 3,500 ang kanila ang entrance. Ay dito libre. Siguro mga matitipid din tong mga lokal dito kaya sila na dito. Timo guys. Timo? Yung mga nagsasunbathing. O timo isa, todo sunbathing. Oh, see, di ba? Oh, para sila din mga Pilipinas kasi wala namang masama nga magtipid, di ba? So, one time, tatry ko mag-swim dito kung malamig ba talaga o masarap. Kasi love na mga lokal yun, nakababad sila sa init. Alam mo yun? Kasi nga, bihira sila maka-experience ng summer. Puro kasi sila winter, autumn. So, yun. Yan, makakita kayo dito ng mga Hungarian hot dogs, Hungarian sausage, diba? Mga amiga, this is a day in my life dito sa Europe. Lagi niyong tandaan, Mikay is always here. See ya, stock, and see ya everyone. Bye!